And guys, magandang araw sa lahat. Welcome ulit sa aming munting channel, ang Wallace TV. So, nakikita nyo ba yung background ko? Kung ano yung nasa likod ko? Yan, for today's video, i-video natin yung bagong miyembro ng pamilya namin. Si Nissan Urban 350, pero pinangalan namin siyang Bunny. Pero, syempre, yung video naman na to, hindi naman para talaga doon sa mga yon. So, ang topic natin ngayon, syempre siguro meron din naman sa inyo na baka nag-iisip na kumuha ng ganito rin klaseng sasakyan. So, for today's video guys, ipapakita namin sa inyo yung mga features, yung mga dapat yung malaman bago kayo bumili ng sasakyan. So, kung nakikita natin, si Nissan Urban, ayan siya. Ano ba yung mga meron siya ngayon? Actually, 2024 model to So, ano yung meron siya ngayon? Tara guys, simulan natin dito sa labas niya. Pakita namin sa inyo. Dito muna tayo sa likod. And guys, ano yung expect natin kay Nissan Urban? So, syempre, ito na yung likod niya. So, logo. Ito na yung bagong logo niya. Emblem niya. So, ayan. Pag in-open natin to, pero syempre kasama yung mga lights niya, may headlight din doon. So, wala lang siyang wiper dito sa likod, yung rear wiper niya. So, ayan, siguro ayun lang yung ano sa kanya. Pakita namin sa inyo guys kung ano yung mga pros, tawag doon? Pros and cons niya. So, siguro dito sa likod, yung rear wiper niya wala. Pag binuksan natin to, tapos ito pa guys, itong logo, kasi dati meron siyang Nissan or 350 yata yun. So ngayon, yung ano na lang, Urban na lang na nakalagay. So ayun yung pagkakain niya. Tapos medyo lumapat na yung likod niya. Pag in-open natin to, so madali namang siya i-open. Yan. Kung makikita nyo guys, naka-plastic pa siya. So bago pa talaga to, unboxing to guys So mabiyahe na kasi kami, kailangan namin mag-video na tanggalin na to. So ito na, binuksan na natin yung likod. Yung handle niya, yung traditional, gano'n. Tapos lock. Ayan. Tapos yung upuan niya dito sa likod, ito yung natutupi. So kung meron tayong mga bagahe, itong dalawa na to, ayun yung natutupi. So, pwede natin gawin siyang, ayan. So, dito na tayo. Punta naman tayo sa, punta naman tayo dito guys. So, dito naman sa gilid niya, kung nakikita natin, full glass yung window niya. So, wala nang bukasan. Ayun lang siguro din yung, yung cons niya kasi syempre kapag nagbabiyahe tayo lalo na sa mga open field, sa open air, gusto natin bukas yung window. So ito talaga wala. Pati dito sa kabila niya. Ayan, so pati dito sa kabila niya wala nang pwedeng buksang window. So ito naman yung kabila niya, syempre yung sliding naman natin isa lang, wala siya dun sa kabila. So andito siya sa passenger side, yung bukasan niya. Ayan din naman yung medyo cons niya, kasi nga isa lang, unlike sa ibang brand na dalawa. So makikita natin, andito yung nakalagay yung libreng tawag dito, jack natin. Tapos mamaya na natin buksan yung loob. Mamaya na tayo pumunta sa loob. Ayan. So ang ating, pag kumuha tayo guys, ang stock natin may nakaba. Ang stock natin ay steel rim lang. So ayan, steel rim lang siya. Tapos ang preno niya disc brake, disc dito sa unahan. Tapos dito naman sa likod drum brake. So drum brake sa likod. Pero pag kinuha natin siya, meron na siyang center cap. Ayan, kung mapapansin natin, may center cap na siya. Ayan.
So, tapos na tayo sa gilid, punta naman tayo sa... Ay, isa pa! So, side mirror. So, yung side mirror niya, medyo malaki rin naman siya. Kitang-kita, plastic. Tapos, pag nasa loob ka, nagdadrive ka, kitang-kita naman yung labas. Yan. So, dito naman tayo sa unahan. So, eto guys, yung in-upgrade ng Nissan na features niya. Kung makikita natin yung grills niya, ayan, iba na. Diba ang ganda na ng mukha niya. Tapos plus yung nasa gitna niyang logo, yung bagong logo na din na emblem niya. Ayan. So, ang ganda ng grills guys, diba? Tapos, so ayan. Tapos, ang ating headlight LED, H4 LED light. Ayan, makikita nyo sa screen kung ano yung... Tapos eto naman yung wiper. Siyempre, natural lang na may wiper. Ayan. So, dito naman tayo sa... Tapos, isa pa. Then, ang ating susi dalawang ganito. So, wala tayong keyless entry, disusi tayo. Tapos may antena dito sa labas. So pasok tayo sa loob guys. So andito naman tayo ngayon sa loob. Kikita nyo pa ba ako? Kasi medyo talagang mataas siya no? So eto naman guys, yung sa loob na makikita nyo, syempre kita ba natin? Ayan, yung ang tawag dito, control natin dito sa sa window. Dalawa, kabilaan. Tapos meron siya ditong, kung mapapansin nyo guys, mayroon pa talaga siya stick. Ayan, tanggalin na natin para mapakita ko sa inyo yung lalagyanan niya. So, yung lalagyanan niya guys dito sa gilid, medyo manipis. Ewan ko kung ano yung pwedeng ilagay. Tapos meron siya ditong cup holder dito sa pinakadulo. So ayan. Wait, may dadaan. So, ayun, yung typical na makikita natin. Tapos may speaker tayo dito, kabilaan. Tapos ano pa ba? So, ang makina natin guys nandito sa ilalim. Andito sa ilalim ng upuan. So, wag na natin itaas. Tapos meron siyang button tayo dito, makikita natin dito. Ito yung button. So, ang purpose daw nito, kunwari magpapainit ka ng makina, magbubukas ka, para mapabilis yung pagpapainit mo, pipindutin mo to. Ayan. So, kung meron ka namang time para magpa-preheat, mag-init ng makina, no need naman siyang gamitin. Tapos, syempre, yung mga vent natin ng aircon. Ayan. May dadaan ulit. So, eto, yung vent natin ng aircon, apat. 1, 2, 3, and 4. Tapos, meron tayo ditong, ito yung airbag natin. Tapos, sa driver naman, ito yung airbag nandito. Tapos, meron tayong, ito yung entertainment natin. So, radio lang siya, wala tayong digital. So, okay lang din naman na ganito. Kung may pagkakataon, pwede natin siyang i-upgrade. Tapos, ito yung mga knob natin. Ito yung sa controller ng aircon, ng hangin. Tapos, ito yung thermostat, aircon, AC na ito yung sa likod. Rear cooler natin. Tapos dito guys, meron tayo ditong cup holder. Kita natin. Ayan. Pwedeng, ayan, dalawang cup yung pwede nating ilagay. So ayan. Tapos hazard. Ano pa ba? Tapos dito naman sa natin, syempre makikita natin sa dashboard natin, typical, yung speedometer, yung RPM natin. Tapos pag in-open natin to, open natin. Pag sinusi natin siya, yun, makikita natin yung temperature natin. Makikita natin yung gauge ng ng diesel natin. So yan, makikita natin guys, 78
kilometers pa lang yung tinatakbo natin. Ayan. Tapos, ano pa ba? Meron tayo, ang ating handbrake yung di-pull. Hindi yung, ang tawag doon, yung makasanayan natin na tinataas. Hindi siya ganun. So, pull siya. Pagka hinatak natin ganyan, ayan. So, madali rin naman gamitin. Pero sa umpisa kasi talaga nakakalito to. Hindi tayo sanay dun sa ganito. Ayan. Tapos, isa lang guys yung nakita ko dito na... Eto, isa pa pala. Eto yung upuan na to. Pwede nating itaas. Ayan, pwede natin siyang itaas. Kasi pwede rin naman siyang upuan dito. Ang disadvantage lang na nakikita ko dito, dahil yung makina natin nasa ilalim, parang umiinit to yung upuan na to. So parang di rin siya pwedeng upuan. So patungan na lang. Ayun talaga guys yung nakikita ko dito. Kasi nga nung ginamit namin medyo umiinit. So talagang ano na lang, siguro pag may mga pagka talagang no choice na upuan, so papaupuan natin. So ano pa ba tayo dito sa harapan? So ang ating mirror, ayan, meron siyang ilaw. Ayan. Mirror natin, tapos may dome light. Tapos meron tayo ditong sun visor. Ayan, may sun visor tayo. Ang disadvantage na nakikita ko naman sa sun visor natin, wala siyang mirror na pwedeng gamitin. Tapos dito rin sa atin, wala rin siyang mirror. So dalawa walang mirror. Pero meron siyang lalagyanan. Ito ipitan kung ano man yung pwede nating ipitin dito. Ayun naman. Tapos isa pang disadvantage guys na nakikita ko dito, etong papakan natin, pagbababa tayo dito. So parang ang layo lang kasi papakan. Kung bababa tayo, kahit dyan sa may passenger side, ayan, punta tayo sa may passenger side. Eto guys, eto yung sa may passenger side, nakikita natin, eto yung tungtungan niya. So kung tutungtong tayo, parang ang layo lang. O dahil hindi lang kami sanay sa ngayon, kasi nga mataas siya, pero medyo nalalayuan ako lalo na dun sa driver side. Actually yung pag-akyat walang problema, yung pagbababa ka na, ayun na yung medyo, kasi gaganto ka na. Ayan, gaganyan ka na. So, ayun yung medyo nakikita kong disadvantage niya, may hirap bumaba dito. Tapos, meron tayo dito, ito, yung box na medyo malaki, yung box natin dito. Ayan, kasi makina nga natin, katulad ng sinabi ko kanina, nandun sa ilalim. So, pwede natin iangat yung upuan natin kung titignan natin yung makina, mag-check tayo. Yan, dito naman sa upuan natin sa loob, papakita natin sa inyo yung space. Kung maganda ba yung, tama ba yung space pag uupo tayo. Ayan, upo tayo dito guys. And guys, kung uupo tayo dito sa first row natin, ang ating mga tuhod, o yung tinatawag natin knee clearance, malayo naman siya dito. Dito sa ano na to, sa area na to. Pero yung paa natin, medyo hindi siya komportable. Ayan, makikita natin hindi komportable. Pero okay na din kung relax naman din. Tapos ang ating yung head natin, yung clearance natin sa head to ceiling liner natin, maganda naman. Isang dangkal para sa akin, siguro mga 5'4 ako guys, 5'4", 5'5". Yan, hindi naman tayo dikit na dikit. Yan. So, sa second row din, tayo. Etong first row, pwedeng ibaba guys. Sorry, may ano. Yan, pwedeng ibaba. Tapos, din. Sa second row naman, pag umupo tayo, ayan, yung clearance natin sa knee, makikita nyo, sakto. Komportable din naman. Tapos sa ceiling natin, yun, isang dangkal.
Tapos yung side niya, pwede rin ibaba para maupuan extra. Yan. So guys, ito 15-seater tong van natin. Itong third row natin, ayan, ang ating knee clearance, maganda. Sa taas, maganda din. Tapos, dito sa last row, yan. So, maganda yung clearance natin dito. Ang nakikita ko lang disadvantage dito guys sa last row. Yung pagdating dito sa part na to, kasi nga, nandito yung tambol nung gulong natin. Ito. Medyo hindi lang talaga komportable yung nandito kung uupo ka dito. Hindi, sa taas may paa mo. Pero overall naman okay. Tapos ang ating aircon, ito, may sarili tayong aircon vent. So 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Yan, 10 aircon vent. So, hindi tayo mag-aagawan. Kasi ito talaga yung gusto natin sa Nissan. Kasi talagang binigay niya ng attention yung aircon. Kasi nga, yung iba dito lang nanggagaling yung aircon. Kaya hanggang sa dulo, dito lang nanggagaling. So, hindi na umaabot dun sa dulo. Pero siya, ayan, magkakabukod yung aircon natin. So, hindi may initan lahat. Tapos lahat ng seat, kung mapapansin natin, lahat ng seat merong mga seat belt. Dito lang wala. Dito lang sa part na to yung walang seat belt. Pero dito sa regular seat niya, sa lahat ng row, merong seat belt. Yan. So, samahan nyo guys, tanggalin na din natin to. Yan, para maupuan natin ang maayos mamaya. So ayan guys, napakita ko na sa inyo yung ating Nissan Urban 350 na ang pinangalanan nga namin siyang Bunny dahil ayun yung gusto ng anak ko, Bunny daw. So ayan, nakita na natin yung mga dapat nating malaman. Ano yung mga pros, ano yung mga cons. Isa lang din naman yung masasabi ko sa inyo. Kasi pangarap nga ng pamilya namin na magkaroon talaga ng ganitong klaseng sasakyan na malaki. Para sa amin, may makikita man kaming mga cons, natatakpan naman siya ng mga pros. Kaya good na good pa rin sa amin to. And ilalove namin to. Kasi nga, this is our house extension. Okay? Thank you guys sa panonood nyo. Ayun nga, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like sa ating munting channel. And please support our channel. And God bless everyone. Sa lahat ng nagbabiyahe, ride safe. Sa lahat ng mga nasa bahay lang, manood po tayo ng video ko. Thank you!